Bago pa baligtarin ang mga pahayag niya kaugnay sa umanay Davao Death Squad, isinulat na raw sa isang journal ni retired SPO3 Arturo Las Cañas ang mga mangyayari sa Pilipinas pag naging Pangulo si Nooy Mayor Rodrigo Duterte. Narito ilang bahagi niyan na inilathala ng PCIJ. Walang Davao Death Squad. Todo tangginong isang taon sa Senado. Pero kalaunay kumambyo at nagkumpisal si dating SPO3 Arturo Las Cañas sa pagiging miyembro umano niya ng Davao Death Squad. Totoo po ang existence ng Davao Death Squad. Kung pagbabasehan ng handwritten notes mula sa journal ni Las Cañas na nakuha ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, tila nais na raw ikanta ni Las Cañas ang Davao Death Squad noon pa man. Hindi malinaw kung kailan eksakto isinunot ni Las Cañas sa mga journal entry. Pero sabi sa ulat ng PCIJ, nagsimula lang daw siyang gumawa ng journal noong 2015. Sa entry na ito, tila nagbalik tanaw siya sa unang pagkapanalo ni Duterte bilang alkalde ng Davao. Bumuo raw noon si Mayor Duterte ng Anti-Crime Task Force sa pamumuno ng malapit sa kanyang si dating Police Major Ernesto Macasaet. Dahil sa pinaigting na kampanya kontra krimen ni Duterte, sumadsad raw sa pinakamababang antasang kriminalidad sa lungsod. Sa pagpuntire raw nila sa organized crime sa Davao City, katuwang daw nila ang Noy Davao Metropolitan District Command. Pero nang umugong noong 2015 ang balak sa pagsabak ni Duterte sa anyay Presidential Derby 2016, nagpahiwatig si Las Cañas na posible itong maging divine trap o political Waterloo ni Duterte. Manalo man daw o matalo, naniniwala siyang si Duterte ang magiging pinakakinasunsuklamang political figure sa kasaysayan. Sa kanyang sariling salita, inilarawan ni Las Cañas si Duterte bilang physically, mentally, and spiritually disturbed person na naghahabol sa laman, dugo at kapangyarihan na nakukuha ang anumang nais at prioridad daw ang pansarili at politikal na seguridad. Sabi noon ni Las Cañas, kung manalo si Duterte at ipalaganap sa buong bansa ang kanyang formula ng pagpapadanak ng dugo sa Davao para sa umano'y peace and order at illegal drugs, hihilahin daw ni Duterte ang bansa sa impyerno para magtagal sa kapangyarihan. And the rest, anya, is lethal history. Pero bakit ngayon lang kumanta si Las Cañas? Sabi ng isang source ng PCIJ, limitado raw ang kilos ni Las Cañas sa Senado dahil bantay sarado siya ng mga pulis. Kabilang daw sa mga bantay ni Las Cañas, si SPO4 Sanson Sunny Buenaventura na malapit daw kay Pangulong Duterte. What is your name, sir? I am SPO4 Sanson Buenaventura, Your Honor. Takot daw noong panahon na yun si Las Cañas na mapagbuntunan siya at ang pamilya sa Davao kung isasangkot niya si Duterte. Pero sa sarili din niyang journal entry noon, sabi ni Las Cañas, konsensya daw niya ang nagtulak para pagsisihan ang kanyang mga anyay kasalanang mortal. Ipinapasa Diyos na daw niya ang lahat kahit pa magdulot ito sa kanya ng pag-uusig, pagkakakulong, pagkawala ng dignidad at kahit pa kamatayan. Rafi Tima, GMA News.